Nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Iya! Halos mapatapon ni Iya ang kanyang daladalang basket ng mga kakanin dahil sa gulat nang marinig niya ang isang malakas na tawag mula sa kanyang likuran. April? Uy, April, ikaw nga! Anong ginagawa mo dito? Balita ko'y nasa Maynila ka na raw nag-aaral ah. Masayang bungad naman ni Iya na makalapit na sa kanyang harapan ang kanyang kaibigang si April na nakasuot pa ng kanyang school uniform. Oo, Iya. Sa Maynila na nga ako nag-aaral. Hindi man nakapasok sa mga scholarship, alam mo na, mahina naman talaga ang ulo ko pero pinag-aral pa rin ako ni Kuya sa kursong gusto ko. Mabuti na nga lang at nakasampa na ulit siya sa barko kaya naman po-provide niya na yung pang-tuition ko. Pero teka, maiba tayo. Napadaan ako kanina kina Aling Tessie. Narinig ko ang nanay mo nung magtanong si Aling Tessie sa kanya. Hindi ka na raw magtutuloy sa kolehiyo? Taas kilay na tanong ni April kay Iya. Masakit at mahirap man sa loob niya ay kailangan niya pa rin tanggapin ang katotohanan at realidad na sa buhay nila ngayon, hindi na makakaya pa ng kanilang ina na sabay-sabay pa silang papag-aralin ito. Oo April, tama ka. Totoo yung narinig mo. Nagpasya na akong tumigil muna sa pag-aaral. Alam mo na, para makatulong kay mama. Simula kasi nang nawala si Papa, si Mama na lahat ang gumawa ng paraan para buhayin kaming magkakapatid. Kaya naman para hindi na mahirapan si Mama at para may katuwang na rin siya sa paghahanap buhay, nagsabi na ako sa kanya na hindi na muna ako magpapatuloy sa kolehiyo. Bakas ang panghihinayang sa reaksyon ng mukha ng dalawa. Ang kaibahan lang, pinipilit lang itago yun ni Iya sa kanyang sarili para naman hindi mag-guilty ang kanyang ina. Sa kabilang banda, bakas na bakas naman yon sa mukha ni April dahil mula elementarya hanggang high school ay witness siya sa husay ni Iya sa klase. Top student ito at alam niyang mas madaling makakahanap si Iya ng scholarship kesa sa kanya dahil matalino si Iya. Ano? Bakit Iya? Napakaraming scholarship dyan ng gobyerno ah. Iya, sayang naman ang taon kung titigil ka pa. Pwede mo namang pagsabayin yung pagsa-sideline mo at pag-aaral. Kaya mo yun, Iya. Ikaw pa naman ang inaasahan kong mas magiging magandang college life dahil sa angkin mong talino at husay. Sabit naman ni April. Masakit din naman ito para kay Iya. Ang makita ang kanyang mga kaibigan at kabatch na unti-unti nang natutupad ang kani-kanilang mga pangarap. Samantalang sa kanya ay postponed pa rin. Pero hindi naman niya masyadong iniisip pa yon. Pagkos ay nananatili na lang na positibo si Iya at naniniwala na hindi man ngayon, darating din ang panahon na papaboran na siya ng tadhana. Oo, nauunawaan naman kita April. Sino nga ba namang hindi manghihinayang kung katulad yung isang top student noon sa klase at consistent honor student ay hindi na magtutuloy ng kolehiyo dahil mas pinili na lang niya na maglako ng kakanin sa katirikan ng araw sa daan. Alam ko yung nangihinayang ka at yan din naman ako sa sarili ko. Siguro magkaiba lang tayo at sa ngayon, ang kaibahan ko lang sa'yo, hindi pa namin kaya ni Mama yung mga gastusin namin sa lahat ng bagay kaya naman nag-decide na lang ako na tulungan muna si Mama. Bago pag nakaipon na ako, saka ako babalik muli sa kolehiyo. Paliwanag naman ni Iya kay April. Bumuntong hininga naman si April. Ay, pero nangihinayang pa rin ako sa'yo, Iya. Ang galing-galing mo kaya. Ang tali-talino mo. Sayang naman kung hindi ka makakasabay sa amin. Ano ka ba? Huwag kang ma-frustrate. Okay lang ako. Promise. Ikaw, magtapos ka ha. Huwag mo akong bibiguin. Sabi pa ni Iya. Oo naman ano. Si Mama pa ang stricto nun. At saka, pangako naman ni Kuya to dati sa akin na pag-aaralin niya ako. Kahit mahina pa ang ulo ko, gagawin ko ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral. Sagot naman ni April. Sa bawat salitang naririnig ngayon ni Iya, para bang may kung ano na paulit-ulit na kumukurot sa puso niya. Hindi naman nila kasalanang maging mahirap kung bakit kailangan niyang tumigil ngayon. Oo, may inggit sa puso ni Iya pero kahit naman mainggit pa siya, wala rin naman siya magagawa dahil mas kailangan niya sa ngayon ng mama niya, lalo pat ang liit-liit pa lang ng kapatid niya.
At lahat ay nasa elementarya pa lamang, kaya naman sa ngayon ay mas pipiliin muna ni Iya na piliin ang kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya at isang tabi na muna ang kanyang mga pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Masaya ako para sa'yo, April. At ngayon pa lang binabati na kita. Alam ko makakapagtapos ka ng pag-aaral at makakamit ang diploma na inaasam-asam mo. Huwag ka mag-alala. Pag ayos na sina Mama, babalik ako sa pag-aaral. Itutuloy ko yung mga pangarap ko. Pero sa ngayon, magiging taga-congrats muna ako sa inyo. Kaya niyo yan. Wika ni Iya na may ikinukubling mga luha sa likod ng kanyang mga mata, pinipigilan niyang masilayan ni April. Samantala, ngumiti na lang ng matipid si April at bakas pa rin sa mukha niya ang pinaghalong awa at panghihinayang na nararamdaman para sa kanyang kaibigan na si Iya. O siya, sige Iya, basta ha. Pangako mo yan sa akin, magiging summa cum laude ka pa. Promise mo yan ha, aasahan ko talaga yan. Idinuro pa ni April ang kanyang daliri kay Iya bilang paninigurado. Ngumiti naman si Iya. Oo na po, sure yan, magtatagumpay din tayo. Positibong sagot ni Iya. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin si April kay Iya dahil mahuhuli na siya sa biyahe. O siya, sige, Iya at ako ay mauuna na. See you when I see you. Baka kasi dumalang ng pag-uwi ko eh. Alam mo na, magiging busy sa school. Baka sa sem break na ako makauwi ah. Mag-iingat ka. Aasahan ko yung promise mo. Sabi pa ni April kay Iya at doon ay niyakap na nila ang isa't isa. Oo, promise yan. Makakaasa ka. Ingat ka dun sa Maynila. Maraming tukso dun. Umiwas ka hanggat kaya. Bilin pa ni Iya sa kanyang kaibigan. At doon ay tuluyan na rin ang paalam si April at nagtungo na rin sa kotseng puti na maghahatid sa kanya sa Maynila. Habang nakatanaw si Iya sa pag-alis ni April, ay kumakaway pa rin ang kanyang kamay hanggang sa tuluyan na nga maglaho sa paningin ni Iya ang kanyang kaibigan. Aminado si Iya na nasaktan siya. Nakaramdam siya ng lungkot ngunit hindi naman niya iyon maaaring ipakita kay April. Mas humigpit ang kanyang kapit sa hawak na basket dahil pinipigilan niyang pumatak ang kanyang mga luha. Wala siyang sinisisi sa sitwasyon ng buhay nila ngayon dahil wala namang may gusto na malagay sila sa ganoong pagsubok. Noon, nung nabubuhay pa ang kanilang padre de pamilya, medyo magaan pa ang kanilang buhay. Ngunit ang dahil sa isang aksidente sa pabrikang pinagtatrabahuhan ng ama ni Iya ay nasawi ito kaagad. Halos bumagsak ang kabuhayan nila noon kaya naman sa murang edad ay naisipan na ni Iya magtrabaho at tulungan ang kanyang ina sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke. At sa umaga naman ay paglalako ng mga kakanin at balot-balot pang-agahan. Kaya naman, kesa mainggit at maawa sa sarili ay nag-focus na lang si Iya sa sarili niya at pinili na lang na maging masaya para sa iba dahil naniniwala siyang may kanya-kanya namang panahon ang bawat isa. At ngayon, alam ni Iya na hindi niya pa panahon. Iya, magkano suman mo? Pagbilhan nga ako. 3.20 ho, ilang piraso ho? Tanong agad ni Iya sa kanyang buena mano. Sige, 3.20. Sige po. Walang kaate-ate si Iya na lumuhod sandali sa semento para lang kunin ang suman at nang maibalot niya na ito ay tumayo na kaagad siya. Eto ho, sabay abot niya sa babaeng bumibili. Salamat Iha, etong bayad. Inabot naman ng Ali ang bayad at minitian na lang ni Iya at nagpasalamat. Maraming salamat ho. Sabi niya tuluyan ng talikuran ng babae upang magsimula na maglako ng kanyang paninda. Kinagabihan sa hapagkainan ay salo-salo namang naghapunan sina Iya at kanyang ina na si Ginang Martha, kasama naman ang kanyang tatlong maliliit na mga kapatid. Akin yung itlog, nakain mo na yun sa'yo eh, sabi ni RJ. Bunso sa magkakapatid, nang dakmain ni Toy ang natitira pang ilagang itlog sa may platito. Maliit yung natapat sa akin ni kanina kaya kulang yung ulam ko, meron ka pa nga eh. Sagot naman ni Toy nang nakanguso pa. Nagkatingin na naman si Ginang Martha at Iya. Pinaraya na nga ni Ginang Martha yung kanya kay Pia, kaya wala na rin itong pang-ulam ngayon. Kaya naman, para hindi na magtalo pa sina RJ at Toy, ipinaraya na rin ni Iya kay RJ ang kanyang ulam para hindi na magkahilihan pa.
Oh, wag na kayong mag-away. Eto RJ, sa'yo na lang tong sa'kin. Huwag niyo nang pagtalunan pa yung nag-iisang itlog. Sabi ni Iya sa dalawa. Kinuha na rin ni Toy ng nakangisi ang natitirang itlog at saka nakokonsensya namang tinanggap ni RJ ang itlog na binibigay ng ate niya. Pero ate, wala ka ng ulam, gaya ni mama. Malungkot na sabi ni RJ sa kanyang ate. Ngumiti naman si Iya at saka nagsali ng bagoong sa platito. Ayos lang ako RJ, ito may bagoong pa. Ang sarap kaya nitong pang-ulam. At saka busog pa rin naman ako dahil nakapagmerienda ako kanina ng suman. Mabigatin kaya yun sa tiyan kaya kumain na kayo. Huwag niyo kaming isipin ni mama. Sa susunod na araw, masasarapan pa namin ng ulam ha. Yung marami na para hindi na kayo mag-agawan. Tatawa-tawa namang sabi ni Iya sa mga ito tsaka napatingin sa kanyang ina na para bang hindi na kayang sumubo pa ng pagkain dahil sa awang nararamdaman niya sa tuwing mapagmamasdan niya ang anak sa ganoong tagpo. Bilang isang ina, napakasakit na makita ang kanyang mga anak na nag-aagawan sa kakarampot na ulam na inihain niya. Ang kinikita lang naman niya kasi sa pagtitinda ng mga balot-balot sa gulay sa palengke ay sapat lang talaga sa pambaon ng mga ito. Mabuti na nga lang at nakakatulong na sa kanya si Iya kahit na papaano ay nakakatulong ito sa iba pa nilang gastusin. Yun nga lang ay sapat lang talaga. Pero madalas ay kinukulang pa. Hayaan niyo mga anak, sa isang araw kapag nakapaglaba ako kina Ma'am Tere, mag-aadobo tayo. Masayang sabi ni Ginang Martha sa mga anak para maibsan ang nararamdaman ng mga ito na kahirapan ng buhay na kanilang nararanasan ngayon. Sa kabilang banday, sabay-sabay namang nagbunyi ang tatlong bata. Ilang buwan na rin kasi buhat na makapag-ulam sila ng derekado dahil sa mahal ba naman ang bilihin ngayon. Talagang hindi sasapat kung mag-uulam pa sila ng ganoon. Yay! Salamat po, nanay! Wakas, makakatikim na ulit kami ng masarap yung adobo. Masayang sabi ng mga bata at saka bumalik ng muli sila sa pagkain. Oo siya, kumain na kayo. Marami pang kanin dito. Kapag gusto niyo pang bumulos ay kumuha pa kayo. May toyo pa naman dito. Pwede niyong isabaw yan. Sabi pa ni Ginang Martha sa mga anak. Maya-maya pa, nabuksan naman ni Ginang Martha naging desisyon ni Iya patungkol sa pagtatrabaho niya sa Maynila. Siya nga pala anak, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Hindi naman kita pinipilit. Kung ako nga lang din ang papipiliin na ba'y syempre, mas gusto ko na dumito ka na lang para magkakasama pa rin tayo. Kahit na napakahirap ng buhay, nakakaraos din naman tayo kahit papaano. Wika ni Ginang Martha kay Iya. Marahan namang pinaglaruan ni Iya ang kanyang hawak na kutsara at saka tumingin sa kanyang ina. Pinasadahan din niya ng tingin ang kanyang mga kapatid, isa-isa at muling bumaling ng tingin kay Ginang Martha. Oho ma, desidido na ho ako. Gusto ko na hong makipagsapalaran sa Maynila. Hindi para sa sarili ko, kung hindi para ho sa inyo ng mga kapatid ko. Para saan pa ho ang paghinto ko sa pag-aaral kung hindi naman gagalingan at tataasan yung ginawa kong sakripisyo niyo, di ba ma? Gustong-gusto ko na ho kayong maiahon sa hirap ma. Kaya kahit walang kasiguraduhan kung magtatagumpay ba ako dun sa Maynila, ang mahalaga ay nasubukan ko. At saka sabi naman ho sa akin ni na Tita Che na mabait naman daw po yung magiging amo ko kaya wala naman daw po ako magiging problema. At isa pa, maganda raw kung magpasahod yung matanda na pinagsilbihan ko. Basta hindi ko raw sisirain yung tiwala na ibibigay niya sa akin. Paliwanag ni Iya sa kanyang ina. Isa-isa na rin natatapos sa pagkain ng kanyang mga kapatid at kanya-kanya na rin silang tayuan hanggang sa sina Iya at Ginang Martha na lamang ang maiwan sa may hapagkainan. Nag-aalala lang naman ako sa iyo anak. Siyempre, kung sakali man, ito yung unang pagkakataon na lalayo ka sa amin. Sa akin, ang iniisip ko lang naman ay ang kahihinatnan mo doon sa Maynila. Baka apihin ka nila doon, anak. Mag-isa ka lang at walang magtatanggol sa'yo. Ma, ano ba kayo? Hindi ho ako nag-iisa. Alam niyo kung bakit? Kasi, lagi kong kasama si Lord sa lahat ng oras at pagkakataon. At kung mangyari mang may mag-api sa akin doon, hindi ako lalaban. Dahil alam kong si Lord ang poprotekta sa akin, ma. Kaya wag na kayo mag-alala pa. Hanggat may Diyos tayo sa ating mga puso, kailanman ay hindi na tayo dapat mangamba pa. Napapaiyak na nga si Ginang Martha.
kanina at mas lalo nang pumatak sa sinabi pang ito ni Iya. Marahan namang pinunasan ni Iya ang kanyang palad ng mga luha sa pisngi ng kanyang ina. Normal lang ito sa mga magulang na mag-alala kaya naman siya lang din mismo nagpapalakas ng loob ng kanyang ina para lumakas din ang loob niya. Alam niyang matibay ang support system sa kanya ni Ginang Martha. Kaya naman mas lalong nagsusumiklab sa puso ni Iyang magpursige at makaahon sa kahirapan. Konting sakripisyo lang naman to para sa kanya kumpara sa mga sakripisyo na nagawa sa kanila ng kanilang magulang. Pasensya ka na anak ha, kung ginugulo ko ang isip mo. Pero kung buo na talaga yung desisyon mo, susuportahan kita anak. Lagi kitang ipagdadasal at lagi kong ipagpapasalamat na kami ng papa mo pinagpala sa lahat ng mga naging magulang dahil ibinigay ka niya sa amin. Hindi man maalwan na buhay ang nadatnan mo sa mundong to, pero nagpapasalamat pa rin ako dahil may mabuti kang puso. At alam ko sa oras na to, nasaan man ang papa mo, sigurado ako masaya yun dahil nakapagpalaki kami ng isang anak na matapang, masunurin, mapagmahal sa pamilya at mga kapatid. At higit sa lahat, may mabuting puso. Higit pa yan sa diploma anak. Higit pa yan sa taas ng pinag-aralan. At lagi mo yung dadalhin saan ka man magpunta na kahit wala ka maipagmamalaki na diploma sa lahat, na kahit wala ka masabi na natapos mo, ang mahalaga, mabuti kang tao. May mabuti kang puso. At ito lagi ang tatandaan mo anak. Mas mabuti pa ang mangmang na may mabuting asal kesa sa nakapagtapos na mapagmataas at may masamang ugaling umaalingasaw. Lagi akong proud sa iyo anak. Mahigpit na hinawakan ni Ginang Martha ang mga kamay ni Iya habang sinasabi ang mga salitang yon sa garalgal na boses. Habang si Iya naman ay pilit pa rin pinipigil ang kanyang mga luha na pumatak para hindi na rin siya makadagdag pa sa mabigat na emosyon na nararamdaman ngayon ng kanyang ina. Naku ma, pinapaiyak mo naman po ako eh. Dapat matapang lang tayo ma, bawal lang mahina. Kayo nagturo niyan sa akin, 'di ba? Na dapat laging malakas ang loob. Kaya papakatatag po ako ma, para sa inyo ng mga kapatid ko. Ganon ko po kayo kamahal. Sabit ni Iya sa kanyang ina na punong-puno naman ng emosyon at pagmamahal. Nang mapagtanto ni Ginang Martha na tama ang kanyang anak, ay saka pa lamang niya pinunasan ang kanyang mga luha. Mabilis nang pinalitan ng mga ngiti sa labi ang kaninang nalulungkot niyang itsura. Oo nga, tama ka nga anak. Napaka-emosyonal ko talaga. Dapat tong nagpapalakas ng loob mo ang nangyayari. Ako po tong pinapatahan mo. Pasensya ka na at nagkaroon ka ng mama na iyakan at mababaw ang luha. Ayos lang ho yun ma. Basta lagi niyo hong tatandaan na mahal ko kayo ng mga kapatid ko. Sabi pa ni Iya. Sisinghot-singhot naman na sumagot ang kanyang ina. Mahal na mahal ka din namin anak. Ilang sandali pa nang may masmasa na rin ng dalawa ay inusisa ng muli ni Ginang Martha kung paano nga ba magiging proseso ng pagluwas ni Iya sa Maynila at kung kailan ito aalis. Siya nga pala Iya. Kailan ka nga pala luluwas? Sasamahan ka ba ng tita Che mo? Abay dapat lang at hindi ka pa naman sanay bumiyaheng mag-isa lalo pat Maynila ang pupuntahan mo. Tanong ni Ginang Martha. Ang tita Che na tinutukoy nila ay isang pinsang buo ni Ginang Martha sa mother side niya at ito rin ang pinaka-close niya sa lahat ng kanilang magpipinsan kaya naman kampante rin ang loob ni Ginang Martha na maayos naman ang pagdadala nito kay Iya. Opo ma, sa katunayan po ihahatid daw po niya ako doon sa pagtatrabahuhan ko. Sa isang araw daw po ma. Huwag ko na raw pong alalahanin ng pamasahe at siya na raw pong sasagot. Sabihin ko na lang daw po sa inyo. Magalang na sagot naman ni Iya habang nililigpit ang kanilang pinagkainan. Tumulong na rin naman ang kanyang ina. Aba, mabuti naman kung ganon. Nasaan ba siya para makausap ko rin siya tungkol sa magiging trabaho mo doon? Tanong naman ni Ginang Martha. Ang alam ko nandun pa rin siya sa kaibigan niya eh. Tsaka lang siya pupunta dito pag aalis na kami. Nag-chat lang kasi kami nung isang araw. Pero pwede naman natin siyang i-video call ma kung gusto niyo siyang makausap. Busy ka kasi kayo nung nakaraan kaya nalimutan ko na rin ipailala sa inyo.
Siguro yan din yung tinutukoy ni Isabel sa akin ng isang araw na may nahanap na raw dito si Che na magiging kasambahay doon sa bahay ng amo ng kaibigan niya. Wala naman akong ideya na ikaw palang tinutukoy niya. Paglilinaw pa ng kanyang ina na sinang-ayunan naman ni Iya. Oho ma, yun na nga po yun. Sagot naman ni Iya. Nang makalipas ang isang araw ay dumating na rin ang oras ng pag-alis ni Iya. Hinatid siya ng kanyang ina sa may bus terminal kung saan naghihintay na doon ang kanyang tita Che. Iya, wala ka na ba nakalimutan? Ang mga mahahalagang dokumento mo, nadala mo na ba lahat? Aligagang tanong ni Ginang Martha na may halo-halong emosyon sa pag-alis ng kanyang anak. Ngumiti naman si Iya. Opo ma, bago po tayo umalis ay siniguro ko po muna ang lahat ng mga gamit na kailangan kong dalhin at nasa bag ko na po yun lahat. Sagot naman ni Iya sa kanyang ina. Maya-maya pa ay nilapitan na rin sila ni Tita Che na kanina pang nakasakay sa bus at naghihintay lamang na mapuno iyon. Bumaba muna siya para kunin si Iya. Oh, yan na pala si Che. Sambit ni Ginang Martha nang matanaw niya na ang kanyang pinsan. Martha, Iya, handa ka na ba? Naisave na kita ng upuan doon at iilan na lang ang kulang ay aalis na rin yung bus. Martha, hihiramin ko muna tong anak mo ha. Baka naman makaiyak ka pa. Pabirong bungad ni Tita Che kina Iya. Hindi na nga sana magiging emotional noon si Ginang Martha, ngunit nang dahil sa biro ni Che ay unti-unti na naman siyang nati-teary-eyed. Nako Che, ingatan mo tong anak ko ha. Sa'yo ko ipinapaubaya yan. Maluhaluhang sabi pa ni Ginang Martha sa pinsang si Che. Tatawa-tawa naman itong sumagot. Abay, oo naman Martha, no? Sagot ko tong si Iya. Tsaka huwag kang mag-alala pa. Ito naman, akala mo mag-a-abroad tong si Iya? Hindi naman malaman ni Iya kung siya ba'y matatawa o ano dahil sa pabirong sagot na ito ni Tita Che sa kanya. Nako Che, sabihin mo nang gusto mong sabihin, OA na kung OA, pero walang makakapigil ng luha ko. Wala ka pa kasing anak kaya nasasabi mo yan. Sagot naman ni Ginang Martha. Grabe, tumagos yan Martha ha? Tugon ni Che. Batid naman ni Iya na sobrang close lang daw ng dalawa, kaya ganun silang magbatuhan ng salita at alam niyang wala namang ibang intensyon ng dalawa sa kanilang mga sinabi. Kaya naman sumingit na rin sa usapan si Iya sa usapan ng dalawa. O siya, baka ho kung saan ba mapunta yung usapan at tayo na yung mauna, Tita Che. Ma, tatawag ako palagi sa inyo kapag wala akong ginagawa doon. O di kaya kung di naman ako busy. Huwag niyo na ho akong pakaisipin ha. Lagi niyo lang ho akong isama sa mga panalangin ninyo. Huwag ho kayong mag-alala. Kapag nakahiling po ako ng day off o leave sa magiging amo ko, ay uuwi ho ako dito at dadalan ko kayo ng maraming mga pasalubong, pati mga kapatid ko. Pangako ko ho yan, ma. Nangingilid na rin ang mga luhang sabi ni Iya sa kanyang ina. Doon ay pinunasan na rin ni Ginang Martha ang kanyang mga luha. Pangako mo yan anak ha? Hindi kalaunan ay nagdesisyon na rin ng dalawa na tumuloy na nga. Hindi doon nagtatrabaho ang tiyahin niya. Sadyang kilala lang ng kaibigan nito ang may-ari ng bahay at naikwento naman ng tiyahin niya rito na sakto namang naghahanap ng trabaho ang pamangkin niya kaya kaagad naman siyang natanggap sa trabahong yun. Ilang oras din ang naging biyahe nang sa wakas ay nakarating na rin sila sa Maynila. Nang makababa sila, ay pinara na kaagad nila ang taxi na nag-aabang doon at saka nagpahatid na sa kanilang destinasyon. Huwag kang gagawa ng kalokohan dito, Iya ha? At ang hindi tayo mapahiya. Bili naman ni Tita Che na marahan niya namang tinanguan. Mag-iingat ka rito, okay? Kapag may kailangan ka, pwede mo naman akong tawagan sa numero ko. Huwag po kayo mag-alala, Tita. Tatawagan ko po kayo. Saan nito na tinanguan na lang ng tiyahin niya? Nang makapagpaalam na si Tita Che at nang makasigurong ayos na doon si Iya, ay sumama na rin ng dalaga sa isang kasambahay na sumalubong sa kanya doon. Nang sinamahan na nga siya ng isa sa mga kasambahay na pumasok sa loob, ay wala na siyang ibang nagawa kundi ang iwan niya na ang kanyang tiyahin upang makapanhik na nga silang dalawa sa loob. Maraming kasambahay ang bahay na yon kaya ang bawat nagtatrabaho doon ay may kanya-kanyang area ng trabaho. May ilang nakatoka sa paglilinis ng bakuran. May ilang nagtatrabaho sa hardin. Meron sa kusina, meron sa poolside at marami pang iba.
Hindi na nga niya mabilang ang mga kasambahay na naroroon. Sa katunayan nga ay nahihiwagaan pa rin siya kung bakit kailangan pa nila ng kasambahay gayong marami naman palang nagtatrabaho sa mansyon na iyon. Ako nga pala si Sarah at ako maghahatid sa iyo sa guest room kung nasan si Don Samuel. Pakilala ng babaeng natitiyak niyang kasing edad niya lang. Unang napuna ni Iya ang uniforme nito na animoy mga anime characters at sa pakiwari niya, ultimo ang ginamit na tela doon ay sadyang mamahalin din. Kung hindi ako nagkakamali, mga 25 anyos ka pa lang? Ah, oo. Sagot niya sabay nahihiyang umiti sa dalaga. Pareho tayo? Iya. Iyang pangalan ko. Tugon ni Iya at ngumiti naman si Sarah. Ang cute naman ng pangalan mo, Iya. Salamat. Sagot nito sa kanya bago ngumiti na marahin. Bakit ka nga pala huminto sa pag-aaral mo? Pagpapatuloy pang usisa ni Sarah. Kailangan ko kasing tumulong sa nanay ko eh. Walang din kasing inaasahan niyang tutulong sa kanya. Sagot niya na marahan naman itong tinanguan. At isa pa, wala pa akong naiipong pera para sa pagpasok sa kolehiyo. May 3 pa kasi akong kapatid na nag-aaral sa elementarya. Hindi naman kami kayang pag-aralin ng nanay ko ng sabay-sabay kaya huminto ako. Ganun ba? Sabi niya na marahan naman niyang tinanguan. Tumingin siya halos sa kabuuan ng bahay at halos sumanga siya sa mga mamahaling mga vase na nakita niya roon. Hindi rin pangkaraniwan ang mga muebles na nasa loob ng bahay, kaya natitiyak niyang malaki ang halaga ng mga ito kung sakali mang ibebenta. Dito na ako lumaki sa bahay na to at marami na rin akong nalalaman kay Don Samuel. May dahil na pagmamalaki nitong sabit na marahan niya namang tinanguan bago sila nagdesisyong umakyat na sa hagdan patungo sa guest room. Hindi pa naman ganong katanda si Don Samuel, pero dahil nga sa kondisyong meron siya ngayon, kailangan niya na mag-aalaga sa kanya kahit na ayaw niya. Hindi mo naman siya kailangang alagaan na parang bata. Ang gusto lang niya ay may aalalay sa kanya. Hindi kasi siya yung katulad ng iba na porke mayaman ay iaasa na sa lahat sa katulong ang lahat ng bagay. Nako, wala akong masabi sa kabaitan ni Don Samuel. At kahit itanong mo pa sa lahat ng mga katulong dito, iisa lang din ang kanilang sasabihin na wala silang naging problema sa matanda. Kulang lang kasi kami ng hadinera ngayon dahil ang iba naming mga kasamahan ay pinadala doon sa isa pa niyang mansyon kaya nahating mga tauhan niya. Kwento ni Sarah kay Iya. Habang nakikinig si Iya ay para bang unti-unti nang nabubura ang kaba sa kanyang puso base sa mga sinabi ni Sarah sa kanya. Ito kasi ang gabi-gabi niyang ipinagdarasal na sana ay tunay na mabait ang kanyang magiging amo at wala siyang maging problema sa kanyang magiging trabaho. Maya-maya pa na makarating na sila sa guest room kung nasaan si Don Samuel, sa huling sandali ay briefing muli ni Sarah si Iya. Oh, Iya, andito na tayo. Basta huwag kang kakabahan. Pagpasok mo sa loob, saka mo palang malalaman ng tunay na kondisyon ni Don Samuel. Mabait naman yun, kaya sigurado akong magugustuhan ka niya kaagad. Saka huwag ka mag-alala. Sasamahan naman kita sa loob. Tara na. Salamat sa paalala, Sarah, ha? Nang makapagpasalamat na si Iya ay kumatok muna si Sarah bago tuluyang buksan ang pinto. Don Samuel, narito na po kami. Kasama ko po si Iya, ang ating bagong hardinera. Panimulang sabi ni Sarah. Nadatan nila doon si Don Samuel na kasalukuyan nakaupo sa dulo ng kanyang kama at nakaharap sa may malawak na malaking bintana. Lampasan ng hangin doon mula sa labas kaya iyon ang paboritong spot ni Don Samuel. Na makapagsalita si Sarah hindi pa kaagad tumugon ng matanda bagkos ay marahang lumingon muna sa kanyang tagiliran. Doon napansin ni Iya na nakasuot ito ng itim na salamin at may katabi pang baston. At doon ay parang alam na rin niya ang tinutukoy ni Sarah na kondisyon nito. Magandang araw ho, Don Samuel. Ako po si Iya. Ako po yung na-refer ni Tita Chen na maging kasambahan niyo po dito sa inyo. Magalang, ngunit nauutal na wika ni Iya. Maya-maya pa ay sinetnisa ni Don Samuel si Sarah upang hilahin ang mga tumutunggang upuan nito at magpatulong na maupo doon. Ali po kayo, Don Samuel, tutulungan ko na po kayo. Inabot ni Sarah ang 2 kamay ng matanda, tsaka marahan ang tinulungang makaupo sa may tumutumuang tumbang upuan nito. Salamat, Sarah.
Kalmadong tugon naman ni Don Samuel kay Sarah. Nang makaupo na ang matanda, ay bumalik ng muli si Sarah sa kinatatayuan niya kanina sa tabi ni Iya. At dahil nakasuot ng itim na salamin si Don Samuel, ay hindi malaman ni Iya kung sa kanya ba ito nakatingin, pero sa pakalari niya ay oo. Dahil doon sa kinatatayuan niya ang direksyon ng kanyang ulo. Marahil ay nagtataka ka, Iha. Oo, tamang iniisip mo. Isa akong bulag. Sinadya kong hindi muna ipasabi sa'yo kay Sarah para ikaw mismo ang makasaksi ng tunay kong kondisyon. Iya, tama ba? Iyan ang pangalan mo? Kalmadong tanong naman ni Don Samuel kay Iya. Nauutol namang sumagot ang babae. Opo, tama po kayo. Ako po si Iya. Magalang niyang sumagot. Marahan ang tumango ang matanda at saka muling nag-usisa kay Iya bilang bahagi na rin ng kanyang formal na interview dito. Ilang taon ka na, Iya? Tanong ni Don Samuel. 25 po, Don Samuel. Sagot naman niya. Aba, halos magkasing edad lang pala kayo nitong si Sarah, ano? Bueno, Sarah, ikaw nang bahalang magsama kay Iya sa magiging silid niya, ha? Ikaw na rin ang bahalang mag-assign sa kanya ng kanyang mga gagawin. Pero most of the time ay nandito siya sa paligid ko. Nauunawaan mo ba, Sarah? Wika ni Don Samuel. Sumagot naman din kaagad si Sarah. Opo, Don Samuel, nauunawaan ko po. At saka yung ibang mga gamot ko na kailangan kong inumin, ipasa mo na rin sa kanya para makafocus ka na sa kusina. Sabihin mo sa kanya kung schedule ng pag-inom ko ng gamot at kung ilan sa isang araw. Kung maaari, isulat mo rin para hindi niya makalimutan. Dagdag na paalala pa ni Don Samuel kay Sarah. Opo, Don Samuel. Gagawa po ako ng listahan. Ibibigay ko na lang dito kay Iya. Okay, salamat, Sarah. Bago kayo tuluyang umalis, Iya, may mga katanungan ka pa ba? Muling tanong ng matanda. Wala na po, Don Samuel. Maraming salamat po. Kung gayon ay makakaalis na kayo. Utos ng matanda at tuluyan na rin lumabas ng silid ang dalawa. Kung kanina ay medyo kinakabahan si Iya, ngayon naman ay napalitan na iyon ng kaalwanan sa kanyang kalooban nang mapatunayan niyang mabait naman palang kausap si Don Samuel. Kaya sa isip niya ay magiging madali na sa kanya ang lahat sa pananatili sa mansyon na iyon. Don Samuel, magandang umaga po. Dala ko na po itong mga gamot ninyo. Sandali po at ipapatong ko lamang po dito saglit para makaharap po kayo. Tangkang ihaharap sana ni Iya sa kanyang wheelchair na kinauupuan ni Don Samuel nang biglang tinapik ng matanda ang kamay ni Iya ng malakas, dahilan para parasahang mapaalis ang pagkakahawak nito doon sa may tulakan ng wheelchair. Ikinabigla naman niya ni Iya dahil sa pagkakaalam niya, buhat na makausap niya ito kahapon ay maayos naman itong kausap at mahinahon. Anong oras na? Kanina pang tumunog ang alarm ko at lampas na ako sa pag-inom ng gamot. May schedule na binigay sa'yo si Sarah, hindi ba? Bakit hindi pa rin nasusunod? Nakikinig ka ba talaga sa mga napag-usapan kahapon, ha, Iya? Hindi mo ba alam na ang gamot na iniinom ko, sana ngayon ay ang gamot na pinakamahalaga kong mainom sa bawat araw? You are so reckless. This is the first time na malalampasan ko ang gamot sa pag-inom. Bulala sa kanya ni Don Samuel. Alam naman ni Iya na tama naman ang schedule na ibinigay sa kanya ni Sarah at sa katunayan nga ay mas maaga pa siya ng ilang minuto nang pumunta siya doon kaya iyon ang sinunod niya. Ilang beses pa nga niyang pinaulit-ulit basahin ang ibinigay na papel na iyan ni Sarah sa kanya para wala siyang makaligtaan kaya sigurado si Iya na tama ang oras na sinunod niya. Ngunit dahil tila nagalit nga na nga ang matanda, hindi na siya nag-abalang magpaliwanag pa. Dahil bandang huli, ay maaaring hindi rin naman siya paniwalaan ito. Don Samuel, ipagpaumanhin niyo po. Pagkakamali ko po. Patawarin niyo po ako at hayaan po ako makabawi sa inyo. Pagpakumbaba ni Iya sa matanda. Sandali namang natigilan si Don Samuel. Inoobserbahan niya ang naging reaksyon na iyan ni Iya at sa pag-aalboruto niya. Maaaring hinihintay nito na magalit si Iya dahil tunay naman na nakakasama ng loob at nakakagulat yung ginawa niya. Ngunit nananatiling mahinahon si Iya. Mababakas din sa itsura ng mukha ni Iya ang pagkalungkot sa nangyari. Kahit bulagang matanda na walang kakayahang makita ang itsura niya, ay nananatiling puro at walang halong pagpapanggap ang reaksyon ng mukha nito. Inaamin mong pagkakamali mo? Inaamin mong nagkamali ka? Matalas sa tanong ni Don Samuel kay Iya.
Nag-isip si Iya. Hindi niya alam ang isasagot niya. Para bang naramdaman niya ang alam ni Don Samuel na nagsisinungaling siya, na wala naman talaga siyang kasalanan. Opo, kasalanan ko po. Naging makakalimutin po ako. Patawarin niyo po ako, Don Samuel. Sabi niya, tsaka yumuko pa. Ilang segundo ring nanaig ang katahimikan sa loob ng silid na yon. Ang direksyon ng ulo ni Don Samuel ay muling nakapihit sa kinatatayuan ni Iya, kaya sa tingin niya ay nakatingin sa kanyang matanda. Maya-maya pa ay pumasok na doon si Sarah. Iya, napainom mo na ba si Don Samuel? Mahinang tanong ni Sarah kay Iya pagkabukas nito ng pinto. Marahang umiling si Iya. Hindi pe, nagalit siya sa akin. Nahuli raw ako ng ilang minuto sa pagpapainom sa kanya ng gamot. Mahinang sagot naman ni Iya, na halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Nakatingin pa rin siya kay Don Samuel. Mahina namang tinapik-tapik ni Sarah ang likod ni Iya. Ayos lang yan, sige na Iya, lumabas ka na. Ako na munang bahala. Ako na munang magpapainom ng gamot kay Don Samuel. Mahinahong sabi naman ni Sarah. Wala na rin nagawa pa si Iya kung hindi ang sumunod kay Sarah. Tahimik na noon si Don Samuel at nakikinig na lamang sa usapan ng dalawa. Nang makalabas si Iya ay bakas pa rin sa kanyang itsura ang lungkot. Kaya naman sa tuwing dumadaan siya sa ganitong emosyon ay kinukuha na lamang niya ang litrato ng kanyang pamilya sa kanyang bulsa upang pagmasdan nito at muling alalahanin na dahil sa kanila kung bakit siya nagsasakripisyo doon sa Maynila. Nang sumunod na araw, naatasan naman si Iya na magdala ng pagkain ni Don Samuel. Nang marating niya muli ang pinto ng kwarto, bago siya pumasok ay huminga muna siya ng malalim at hiniling sa kanyang isip na sana ay good mood na itong si Don Samuel. Pagkakatok niya ay kaagad na rin siyang pumasok sa loob. Ngunit sa pagpasok niyang yun ay namilog ang kanyang mga mata. Bukod kay Don Samuel na muli nakaupo sa kanyang wheelchair at nakamasid sa labas ng bintana, ang isa pang bumungad kay Iya ay ang mga lilibuhing nakakalat sa sahig na sa pakiwari niya ay sinalimpad ng hangin dahil sa ibang kasamahan noon ay nandoon lang sa ibabaw ng cabinet. At ang pagtingin niya sa ibabaw ng cabinet ay nakita naman niya ang sandamakmak na magagarang alahas na may iba't ibang uri ng disenyo. Kung sa ibang tao marahil ay nakakatukso talaga mga bagay na nasasaksihan niya ngayon, lalo pat bulag at hindi nakakakita si Don Samuel. Ngunit mas mahalaga pa rin kay Iya ang kanyang katapatan at prinsipyo. Samantala napatingin naman si Don Samuel sa kanyang tagiliran nang may nararamdamang pumasok sa kanyang silid. May tao ba dyan? Tanong ni Don Samuel. Kaagad namang tumugon si Iya. Opo, Don Samuel, ako po ito si Iya. Ito po, dinalhan ko po kayo ng pagkain ninyo. Sagot niya na may ngiti sa kanyang mga labi pero ang totoo ay nade-distract pa rin siya sa perang nakakalat doon sa sahig. Habang si Don Samuel naman ay humarap na rin sa kinaroroonan ng dalaga. Sige, pakibaba na lang dito sa may lamiseta ko. Utos ng Don at sa pagkakataong ito ay medyo kalmado siyang makipag-usap kay Iya. Binaliwala na lamang din ng dalaga ang mga perang nakakalat doon at tumuloy ng humakbang patungo sa kinaroroonan ng lamiseta na itinuro ni Don Samuel. Pagkababa niya ng food tray sa may lamiseta sa tabi ng matanda, tatalikod na sana siya nang bagitin niya rito ang tungkol sa mga perang nakakalat ngayon sa may loob ng kwarto. Sa isip kasi ni Iya ay baka may ibang makapasok doon na hindi tulad ng kanyang hangarin at samantalahin ang kondisyon ni Don Samuel. Kaya naman, ipinagbigay alam niya ito sa matanda. Mamaya kasi ay baka may mawala pa. Tapos siya pang mapagbintangan kasi siya lang naman ang pumasok doon. Don Samuel, sa tingin ko po ay nilipad po itong mga pera niyo na nakakalat ngayon sa sahig. Gusto niyo po bang pulutin ko po isa-isang mga ito? Tanong ni Iya kay Don Samuel. Nalimpad? Okay. Sige. Pakiligpit na lang at pakipatong na lang kung saan ang mga kasamahan yan. Sagot naman ng matanda at kaagad ang sumunod si Iya. Okay po, sabi niya. Marahan siyang lumuhod at pinulot isa-isa ang pera. Habang nagpupulot ay napapatingin si Iya sa matanda na parang naiilang pa siya dahil tila nakatingin ito sa kanya. Iniisip na lang niya na diretso lang ang tingin ni Don Samuel dahil isa itong bulag kaya nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa hanggang sa malikom niya na itong lahat.
Nang matapos si Iyay, tumayo na rin siya at inilagay na doon sa loob ng pouch sa mga kasamahan nito na nakapatong sa may ibabaw ng cabinet. Don Samuel, ayos na po. Naiayos ko na po dito sa my pouch. Ipinasok ko na rin po sa loob para hindi na po magsiliparan. Gusto niyo po bang bilangin ko para malaman po natin kung sakaling may nawawala? Bilang niyo po ba ito? Muling paninigurado ni Iya. Iyon kasi ang ayaw na ayaw niyang masira sa kanya, ang tiwala. Ang tiwala na hindi pa man niya totally nakukuha mula kay Don Samuel, kaya naman ayaw niyang masira iyon ang dahil lamang sa tukso na katulad nito. Maya-maya pa ay sumagot na si Don Samuel. No need, iwanan mo na lang dyan. Ako nang bahala dyan. May hinahon naman niyang sabi. Sumunod naman kaagad si Iya. Ngunit sa halip na lumabas na ay muli siyang nagtanong kay Don Samuel. Bigla niya kasing inalala ang pagkain nito ng prutas na dala niya. Baka mapatapon kapag kinapa niya. Okay po, sige po. Siya nga pala, kaya niyo po bang kumain mag-isa? Hindi po ba kayo mahihirapan? Pwede ko po kayong tulungan. Magalak na alok ni Iya kay Don Samuel. Prutas lang naman yan, hindi ba? Kaya ko na yan. Kakapain ko na lang. Sagot naman ng matanda. Biglang nagtaka si Iya. Paano malalaman ni Don Samuel na prutas ang dala niya gayong hindi naman niya nito nasasabi sa matanda? Paano niyo po nalamang prutas ang dinala ko? Nagtatakang tanong ni Iya. Natahimik naman ng matanda. Maging siya ay halatang napaisip din. Wala naman, iyan kasi usually na dinadala nila sa akin nung wala ka pa kapag ganitong oras. Sabi naman ni Don Samuel, kaya naman napatango na lamang si Iya. Okay po, kung ganun po ay aalis na po ako. Maiwan ko na po kayo Don Samuel. Tawagan niyo na lang po ako ulit kapag may kailangan kayo. Mauna na po ako. Magalang na sabi ni Iya at tumango na lamang ang matanda. Nang makaalis na si Iya ay saka naman nagbuntong hininga si Don Samuel. Tsaka tumingin sa direksyon kung saan ang prutas at walang kahirap-hirap na kinuha ito. Samantala na makababa na sa may living room si Iya, ay bumugat naman sa kanya ang isang magandang babae at iyon ay si Delara, ang apo ni Don Samuel sa panganay niyang anak. Wala na rin kasing anak ang matanda at ang dalawa niyang anak ay matagal nang namatay dahil sa isang aksidente. Kaya ang natitira na lang na kapamilya na matanda ay ito na lamang na si Delara at ang kanyang ina, na hindi umano ay kilida ng kanyang yumaong panganay na anak. Sarah, where's Grandpa? Pakisabi na nandito na ako. Malakas na sabi ni Delara sabay hawi ng kanyang buhok patalikod. Sakto naman at naroon si Iya kaya napatingin siya rito. And who are you? Bagong katulong ka dito? Taas kilay na tanong ni Delara tsaka marahang ibinaba ang suot niyang salamin. Ngumiti naman si Iya at tumayo na maayos. Magandang araw po, opo, bago lang po ako dito. Magalang niyang sagot. Ilang segundo rin nakatitig si Delara kay Iya na pinasadahan pa nito ng tingin mula ulo hanggang paa. I see. Nagdagdag na naman pala nakatulong si Grandpa. Anyway, where is he? Taas kilay na tanong ni Delara. Naroon po siya sa silid niya. Gusto niyo po bang samahan ko kayo? Tugon naman ni Iya, ngunit umiling si Delara at itinaas na ang kanyang suot na salamin. Hindi na, wag na. Kaya ko na mag-isa. Sabi niya tsaka tumalikod na at nagtungo na sa may hagdanan paakyat sa silid ni Don Samuel. Habol pa rin ang tingin sa kanya ni Iya sa pagtataka kung sino yung babae. Nagkibit balikat na lang din siya at nagtungo na rin sa kusina kung nasaan si Sarah. Samantala, nang makarating naman si Delara sa silid ng kanyang lolo, ay binuksan na kaagad niya ang pinto. Grandpa, kamusta ka na? I'm here, your favorite apo. Hindi ka pa rin ba nakakakita? Bungad na tanong ni Delara sabay kuha ng isang alahas. Gawain niya ito noon pa man na sinasamantalang kalagayan ng kanyang lolo. Ngunit kung sa inaakala niya ay mauutakan niya si Don Samuel, ay doon siya nagkakamali. Naghahanap lamang ang tiyempo ng matanda kung paanong tatapatin ng kanyang apo. Pero sa ngayon, mananatili muna siyang bulag para sa kanyang naiisip na plano. Oo, tama. Hindi tunay na bulag si Don Samuel. Nagpapanggap lamang ito para makilati sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kung sino ba talaga ang tunay na nagmamalasakit sa kanya at yung hindi gagamitin ng kanyang kahinaan. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Don Samuel. Delara?
I thought you're in Paris. Kailan ka pa nakabalik ng Pilipinas? Tono pa lang kasi ng pananalita ni Delara ay alam na alam ni Don Samuel na si Delara iyon. Umupo naman si Delara sa may dulo ng kama kung saan malapit sa matanda. Yesterday lang, Grandpa. Nagpaalam ako kay Mommy na pumunta dito para bisitahin ka. Hindi ka pa rin ba nakakakita? Tanong ni Delara sa kanyang lolo. Inilapit pa ni Delara ang kanyang mukha sa mukha ni Don Samuel upang siguruhin na hindi pa nga ito nakakakita. Sad to say, hindi pa rin. That's why I'm hopeless right now. Sagot naman ni Don Samuel. Nalungkot naman ang mukha ni Delara nang marinig iyon. Ngunit ilang segundo rin ay bigla naman itong umisi at sumagot na para bang isang maamong tupa. At kitang-kita ni Don Samuel ang reaksyon na iyon ni Delara na magpanggap at mapagkunwari. Oh, don't be sad, Grandpa. Ang mahalaga, marami pa rin namang nagmamahal sa'yo. Don't worry, okay? Don't be sad na. Sabi pa niya sabay hawak sa pisngi ng kanyang lolo. Halata namang plastic lamang ang pakikitungo ni Delara sa kanya dahil ang tunay na habol lang naman niya at ang kanyang ina kay Don Samuel ay ang sa kanyang mapupunta ang lahat ng yaman nito kaya naman ngayon ay todo ang pagpapasipsip niya. Sinakyan na lang din ni Don Samuel ang reaksyon na iyon ni Delara. Oh, that is so sweet of you. Thank you, Delara. Anyway, kumain ka na ba? Magpapahanda ako ng pagkain. Tanong ni Don Samuel tsaka iniba na ang usapan. Umiling naman si Delara tsaka tumayo na at muling nagtungo sa may cabinet upang kumuha ng ilang lilibuhin. I'm okay, Grandpa. Huwag mo na ako alalahanin. I'm here para alagaan ka, okay? Anyway, ikaw, kumain ka na ba? Balik na tanong niya kay Don Samuel. Yes, nadala na ako ng pagkain ni Iya. Sagot naman ito. Natigilan naman si Delara nang banggitin ni Don Samuel ang pangalan ni Iya. At naisip niya na ito marahil yung bagong katulong na nakausap niya sa my living room. Iya? The new maid? Taas kilay na tanong pa ni Delara. Tumango naman si Don Samuel. Oo, nagkausap na ba kayo? Tanong naman ni Don Samuel. Oo, siya siguro nakita ko sa baba. Anyway, ang dami niya ng katulong ah. Bakit kumuha ka pa ng bago? Usisa niya sa matanda. Inati ko ng mga maids ko at ang iba ay dinala ko na sa Forbes Park. Kaya nag-hire ulit ako dito ng panibago. Isa lang naman siya. And I know, he is someone that I can trust. Paliwanag naman ni Don Samuel. At kahit nga ilang araw pa lamang doon sa mansyon niya si Iya, aminado ang matanda na alam niyang mapagkakatiwalaan itong si Iya base sa ginawa niyang patibong sa mga perang nakakalat sa sahig. Sa katunayan, bago dumating doon si Iya, ay may mga ilang katulong na ang na-hire doon ngunit nagpatalo sila sa tukso kaya naman natanggal din sila kaagad-agad. Tanging si Iya lamang ang nakalampas sa pagsubok na iyon, kaya naman una pa lamang ay alam niya nang mapagkakatiwalaan na si Iya. Habang si Delara naman ay pilit pa rin nililihis ang opinyon na iyon ni Don Samuel dahil ang gusto niya ay siya lamang ang magaling, siya lamang ang nararapat at siya lamang ang mapagkakatiwalaan. Paano mo nasabi yun, Grandpa? Nako, yan pa naman ang mahirap sa inyo. Mabilis kayong magtiwala. Hindi niyo pa nga kakilala yan si Ian ng lubusan kaya huwag kayong papaloko. Pero don't worry, andito naman ako. Ako nang mangingilati sa mga taong nasa paligid mo. I will be your eyes, Grandpa. At hindi ko hahayaan na i-take advantage ka ng iba. Pambabanta pa ni Delara. Hindi niya hahayaang may makaagaw ng spot niya sa mansyon na iyon at higit sa lahat ay hindi niya mahahayaan na bumaling sa ibang atensyon ng kanyang lolo. Ang gusto niya ay sa kanya lang. Thank you, Delara. Huwag mo na akong alalahanin pa dahil alam ko naman kung ano at sino makakabuti sa akin. Alam ko. Thank you for your concern. Makahulog ang sabi ni Don Samuel at sa hindi matukoy na dahilan, pakiramdam ni Delara ay natamaan siya. Oh, okay. Sige na, bababa lang ako. Maiwan na kita, Grandpa. Utal na sagot naman ni Delara at saka nagpa siya nang lumabas ng kwarto. Okay, Iha. Tugon naman ni Don Samuel. Nang sumunod na araw habang abala si Iya sa may garden sa pag-aayos ng mga halaman, kung saan siya nakatoka ay nilapitan naman siya ni Delara na nakahalukip-kip pa ang dalawang kamay.
Sa tuwing magkikita nga silang dalawa ay laging napapansin ni Iya na nakasimangot lagi ang reaksyon ng mukha ni Delara at nahahalatang ayaw nito sa kanya. Iya, nalinis niyo na ba yung pool? May night swimming kami mamaya ng mga kaibigan ko, pero ang dumi-dumi pa rin ng pool. Sinong balak yung maglinis nun? Ako. Matalim na tanong ni Delara. Bahagyang tumigil muna si Iya sa kanyang ginagawa at saka humarap at sumagot sa kanyang Ma'am Delara. Pero bilin po sa akin ni na Don Samuel ay gawin ko na lang po yung kung anong trabaho ko. Si Mang Damian po talaga naglilinis ng swimming pool, ma'am. May ginagawa lang po siya saglit at papunta na po siya dyan. Malumanay na paliwanag naman ni Iya. Iyon naman kasi talaga ang napag-usapan nila ni Sarah nung una pa lang at iyon talaga ang patakaran doon para maiwasan na rin ang pagkukumpulan ng mga maids hanggang sa wala na silang matapos na trabaho. Tumaas naman ang kilay ni Delara at talagang hindi nito nagustuhan ang pagpapaliwanag na iyon ni Iya. Hoy babae, gusto ko lang sabihin sa'yo na amo mo rin ako rito at hindi lang si Grandpa. And sooner or later, kapag namatay na siya, mapapasakin na lahat ng to at ako na magpapasweldo sa inyo. Kaya kung anong inuutos ko sa'yo, gagawin mo. Naiintindihan mo ba? Wala kang karapatang sumatsat ng kung ano-ano o magreklamo. Kapag ang gusto ko ay ikaw ang maglinis ng swimming pool, gagawin mo. Hindi yung magtuturo ka pa. Linisin mo na. Baliw sa kanya ni Delara. Nanggagalaiti nga sa galit ang babae kahit wala namang masama sa sinabi ni Iya. Wala rin namang choice si Iya kung hindi sundin ito dahil tama naman siya na nakatulong lang siya doon at kahit na papaano ay amo pa rin niya si Delara. Kaya kahit na alam niyang mali ang kanyang gagawin ay gagawin na rin niya para lamang hindi siya pag-initan pa ng bruhang babae. Masusunod po, Ma'am Delara. Pasensya na po. Paumanin ni Iya nang nakayoko. Inirapan lang siya ni Delara at saka tinalikuran na si Iya. Kaya naman inayos na muna ni Iya ang hose sa kanyang kasalukuyang hawak at saka nagtungo na sa may pool area upang iyon naman ang linisin. Papunta sa may balcony sa itaas si Sarah nang matanawan niya si Iya na naglilinis sa may pool area kaya naman nilapitan niya ito kaagad. Iya! Uy! Bakit ikaw ang naglilinis yan? Hindi ba't ang sabi ko naman sa'yo, may kanya-kanya tayong designation dito na kailangang sundin? Hindi mo trabaho yan! Wika ni Sarah at tila napagsibihan pa nito si Iya. Habang naglilinis ng pool ay saka naman sumagot si Iya. Utos sa akin ni Ma'am Delare. Nagalitan pa nga niya ako nung sinabi ko yan eh. Wala raw akong karapatang sumatsat o magreklamo. Ganun ba talagang ugali nun? Kasi pakiramdam ko hindi rin tunay yung pinapakita niya kay Don Samuel. Mahinang tanong ni Iya tsaka napatingin-tingin sa paligid. Dahil baka may makarinig na iba sa kanila. Namilog naman ang mga mata ni Sarah. Kahit alam na nilang ugali ni Delara ay nagtataka pa rin siya kung bakit ganito ang trato niya kay Iya. Na noon naman ay wala siyang pakialam sa mga katulong doon. Talaga? Sinabi niya yun sa'yo? Ay nako, umiiral na naman ang pagkabosin niya. Kaya ayaw namin na nandito si Ma'am Delare. Sobrang mapagmataas. Kung kumilos at mag-utos ay dinaig pang mismo may-ari ng bahay. Nakakagigil. Kahit kami nga inis na inis rin sa kanya. Hay, tapusin mo na nga kaagad yan kasi baka pag-initan ka pa niya. Dismayadang sagot naman ni Sarah. Oo, tatapusin ko na lang to. Bala ko rin kasi sanang ipasyal sa my garden si Don Samuel para naman makalanghap siya ng sariwang hangin. Nakangiting sabi naman ni Iya. Okay, sige Iya. Mauna na ako at may gagawin pa ako sa kusina. Bilisan mo na dyan ha at papupuntahin ko na rin si Mang Damian dyan. Sige Sarah, salamat. Na makaalis na si Sarah ay muli namang ipinagpatuloy ni Iya ang paglilinis ng pool. Kung tutuusin naman ay ayos lang naman talaga yan sa kanya dahil sanay naman talaga siya sa mga pisikal na gawain. Sa katunayan ay si Sarah pa nga ang pumipigil sa kanya na sundin ang utos na yun ni Delara. Ngunit para kay Iya, kung kaya naman niya, bakit hindi pa niya gawin? Hindi naman yun mabigat para sa kanya. Ayaw din niyang magkaroon pa ng kasamaan ng loob doon sa mansyon, lalo pat ang kinakalaban niya ay mismo ang amo niya. Kaya naman lagi na lang itinatatak ni Iya sa kanyang isip ang laging bilin sa kanya ng kanyang ina na sa anumang oras at pagkakataon ay laging piliin ang maging isang mabuting tao at laging magpakumbaba.
Samantala, dahil magkakaroon ng pool party si Delara sa mansyon ng kanyang grandpa, ay napagpasyahan din ng kanyang mommy na si Faustina na pumunta rin doon, lalo pat na ikwento na rin ni Delara sa kanyang ina ang tungkol kay Iya. Hindi naman iyon nagustuhan ni Ginang Faustina kaya naman pumunta na rin siya sa mansyon. Sa kabilang banda, katulad ng ipinangako ni Iya kay Don Samuel, ay inilabas niyang matanda sa silid nito upang dalhin sa garden ang makalanghap naman ng sariwang hangin. Ngayon nang po ba ulit kayo nakalabas, Don Samuel? Mahinahong tanong naman ni Iya kay Don Samuel. Naupo muna siya doon sa may bench. Yes. The last time na lumabas ako ng kwarto ko is nung sinamahan din ako ni Sarah sa farm ko para bisitahin ang mga tao doon. Buhat kasi nang mabulag ako, ay hindi na ako nakakalabas ng bahay dahil na rin syempre sa frustration. Pero you know, that's life. We have to continue and fight, right, Iya? Sabi naman ni Don Samuel. Ngumiti naman si Iya at tumango. Opo, tama po kayo, Don Samuel. Kahit gaano pa po kabigat o kahirap yung mga pinagdadaan ng pagsubok, hindi dapat natin sinusukuan. Sa halip ay ngitian lang natin. Kasi gano'n naman talaga ang buhay. Laging may nakaakibat na problema at pagsubok. At yung bagay na yon, ang kailanman, di natin mapipigilan o matatakasan. Kaya bilib po ako sa inyo, Don Samuel, dahil kahit hindi kayo nakakakita, hindi pa rin yung nagiging hadlang para sumuko kayo sa buhay at sobrang hinahangaan ko po kayo pagdating sa bagay na yan. Paliwanag ni Iya at talagang damang-dama niya nga ang bawat katagang binibitawan niya na nararamdaman din ni Don Samuel. Ilang sandali pa ay iba naman ang napuna ng matanda. Magaling ka magsalita ah. Ano nga ulit ang tinapos mo? Tanong ni Don Samuel kay Iya. Masigasig na sumagot naman si Iya. Senior high school po. At kung hindi niyo po na itatanong ay consistent honor student po ako from elementary hanggang senior high. Pagmamalaki pa niya kaya naman napangiti ang matanda. Wow! Ikaw naman palang mas nakakabilib eh. Anyway, kaya ka ba tumigil mas pinili mong maging katulong dahil sa financial problem? Tanong niya. Nakakahiya man pong aminin pero opo, yun nga pong dahilan. Wala na po kasi akong tatay at tanging si mama na lang pong kumakayod para mabuhay kami. Maliliit pa po ang mga kapatid ko at lahat po sila nasa elementarya pa kaya ako na lang po nagparaya. Kaya nang di ko pa po alam yung trabahong to, tumutulong po ako kay mama sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga agahan at kakanin, pandagdag po sa baon ng mga kapatid ko sa eskwela. Sagot naman ni Iya tsaka tumango-tango ang matanda. Ang hirap pala ng pinagdaanan mo, Iya. Pero tila hindi ka man lang nagrereklamo. Dagdag pa ni Don Samuel at ngayon ay tila nagbabago na nga ang pakikitungo sa dalaga. Wala naman pong silbing magreklamo eh. Ang mahalaga po ay patuloy na pagtulong at pagmamahal sa pamilya. Ang mga pagsubok, bahagi lang po yun ng buhay. At kung maaari mong gawing inspirasyon ang bawat paghihirap, di mas maganda po. Sabi pa ni Iya. Lalo namang napangiti si Don Samuel na napatangu-tangu pa ang ulo at tila ba'y sumasang-ayon talaga siya sa sinabing iyon ni Iya. At tuluyan na ngang humanga siya dito sa dedikasyon sa mga bagay na ginagawa niya. Talagang kahanga-hanga ka, Iya. Kung may pagkakataong nakakalimutan mo ang iyong sariling mga pangarap, sana ay maalala mong maraming naaapektuhan ng iyong dedikasyon at sakripisyo. Sagot pa ni Don Samuel. Nginitian din siya ni Iya. Maraming salamat po, Don Samuel. Ang mga salitang iyon po ay malaking tulong po rin sa akin. Sana nga po ay magpatuloy pa ang mga magagandang pagkakataon at oportunidad na dumarating sa akin para mapagbuti ko pa po ang sarili ko at makamit ang mga pangarap ko balang araw. Sabi niya. Sinigurado naman iyon ni Don Samuel. Sigurado magkakaroon ka ng magandang kinabukasan, Iya. Ang iyong pag-uugali at determinasyon, sapat yung dahilan para malaman mo na malayo talaga ang iyong mararating. Nagpatuloy pa ang pag-uusap nila. At habang naglalakad sa garden ay tila lumiliwanag ang paligid para kay Don Samuel. Ang mga pag-asa at pangarap ni Iya ay tila nagbigay ng bagong sigla sa kanya. At ang simpleng paglalabas sa garden ay tila nagbigay ng bagong pananaw sa kanyang buhay, lalong-lalo na kay Don Samuel. Habang naglalakad sina Iya at Don Samuel sa ilalim ng peralgo,
masasabing tunay na gumaan ang pakiramdam ng matanda dahil sa sariwang hangin. Ngunit sa hindi kalayo ay nakita sila ni Delara. Ang mukha nito ay nagangalit. Ang mga mata ay nanlilisik habang itinaas ang isang kilay. Buwis talaga tong babaeng to. Talagang ginagalit niya ako. Singal ni Delara sa kanyang sarili, punong-puno ng inis. Hindi naman nag-atubili pa si Delara at agad niyang nilapitan si Iya at Don Samuel. Ang bawat hakbang ay tila punong-puno ng puot. Ang galit sa kanyang boses ay halata sa kanyang bawat salita. Iya! Malakas na tawag ni Delara na ang boses ay naglalaman ng matinding pagkadismaya. Anong ginagawa mo dito sa labas kasama si Grandpa? Alam mo namang hindi nakakakita yan si Grandpa, diba? Sa halip na makatulong ka, mas lalo ka lang nakakadagdag ng abala. Mabilis na napalingon naman si Iya kay Delara. Naisip at nakita niya ang kaseryosohan ng reaksyon ng mukha nito. Si Don Samuel naman, na nagpapanggap lamang na hindi nakakakita, ay naramdaman din ang tensyon sa hangin at ang bigat ng mga salitang binitawan ni Delara kay Iya. Napakunot na upa si Iya, subalit hindi nagpatinag. Tumayo siya ng matatag sa harapan ni Delara. Iniiwasan ng mga galit na mga mata nito. Hindi po, Ma'am Delara. Ako pong nag-alok na ilabas si Don Samuel para makalanggap po siya ng sariwang hangin. Hindi po kami naglalakad para mag-abala. Sagot ni Iya ng mahinahon. Ngunit hindi naman nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Delara. Ano bang pakialam mo kung ano kailangan ni Grandpa? Dapat andun ka sa may pool area, diba? May pinag-uutos ako sa'yo, diba? Hindi yan yung inuuna mo, maglalakad-lakad ka sa labas kasama pa si Grandpa. Si Don Samuel naman sa kabila ng kanyang pagpapanggap ay nararamdaman ng tensyon sa pagitan ng apo na si Delara at ang maid niyang si Iya. Sinubukan niya pang maging tulay para pumagitna sa sitwasyon. Delara, apo, naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Ngunit kailangan ko rin ng mga simpleng kasiyahan at sariwang hangin paminsan-minsan. Nagtataka nga lang ako kung bakit ba ito naging issue sa'yo. Mabilis na nagbago ang tono ni Delara. Tila hindi niya alam paano itutugon. Hindi ko sinasadyang magalit, Grandpa. Gusto ko lang naman sanang siguruhin na walang problema at saka ang gusto ko ay ako ang gagawa sa'yo nito. Kaya nga andito ako, diba? Responsibilidad ko to at hindi sa kanya. Napangiti naman sandali si Don Samuel sa sinabing iyon ni Delara at si Iya naman ang sumagot. Wala naman pong problema, Ma'am Delara. Maingat ko naman pong inaalalayan si Don Samuel. Huwag po kayong mag-alala. Sabi ni Iya na may halong pagkabahala ngunit determinado. Nagkatingin na naman si Delara at Iya na nagbabalanse ang galit at pag-unawa. Ang hindi nila alam ay napagmamasdan sila ni Don Samuel. Sa huli ay umatras na rin si Delara. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. Pinilit niyang maging kalmado dahil baka lalo lang siyang mawala ng mana kay Don Samuel kung paiiralin niya ang init ng ulo. Kung ganoon, sige, hahayaan kita. Ang mahalaga sa akin ay ang munting kasiyahan ni Grandpa. Plastic niya pang sabi. Bumaling si Iya kay Don Samuel na nagpasalamat sa kanya ng tahimik. Alam niyang niiinis si Delara ngunit kailangan niyang itago para hindi maging masama ang pangalan niya sa kanyang lolo. Nagpatuloy sila sa kanilang lakad at nagpasya si Iya na balikan ang kanilang mga pag-uusap upang maiwasang muli ang stress na nangyari kanina. Nang umalis na si Delara, muling nagpatuloy sina Iya at Don Samuel sa kanilang paglalakad sa garden. Ang naging tensyon kanina mula nang dumating doon si Delara ay tila umupo at nananatili pa rin sa mga balikat ni Iya. Ngunit sinikap niyang ipagpatuloy ang kanilang masayang pag-uusap ni Don Samuel at hindi na lamang nagpadala sa nangyari kanina. Pasensya na po sa nangyari, Don Samuel, sabi ni Iya habang naglalakad. Minsan talaga ay mahirap makisama kay Delara. Ako dapat ang humingi ng pasensya, sagot naman ng Don. Ay walang anuman po yun, Don Samuel. Nauunawaan ko naman po, sagot naman ni Iya. Minsan talaga may mga pagkakataon na ang mga tao hindi nagkakaintindihan. Ang mahalaga hindi tayo naaapektuhan ng ganitong bagay. At ang ganyang pag-uugali, Iha, ang pinakamaganda sa lahat. Pangaral naman ni Don Samuel. Batid nga kasi niya ang ugali ng kanyang apong si Delara kaya naman inaasam niya ng mangyayari ito. Lalo pa't may magandang mukha si Iya na talagang kaiinggitan ng lahat pagkatapos ay mabait pa.
Kaya alam ni Don Samuel na mapag-iinteresan ito ni Delara. Nang payuhan si Iya ni Don Samuel ay nagsimula na rin gumanda ang kanyang pakiramdam. Buhat sa nangyari kanina, ang mga salitang iyon mula kay Don Samuel ay tila nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Maraming salamat po, Don Samuel. Ang mga salita niyo po ay malaking tulong talaga sa akin. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa dulo ng garden, sa isang tahimik na sulok na napapalibutan ng magagandang bulaklak. Dumaan sila sa isang bench at naupo. Ang hangin ay malamig at sariwa, at tila nagbibigay ito ng bagong sigla sa kanila. Ngayon na nga lang ulit nakalabas ang matanda dahil ang totoo, simula nang mamatay ang kanyang busong anak na si Pablo kasamang asawa nitong si Lita at ang kanyang apo, ay naging malungkutin na siya. Nawala ng sigla na tila ba naghihintay na lang ng pagpatak ng takip silim. Ilang sandali pa ay na-open naman ni Iyang about sa farm ni Don Samuel para may pag-usapan silang muli. Ano pong ginagawa niyo sa farm ninyo, Don Samuel? Anong pinakamasaya niyong mga alaala doon? Tanong ni Iya na nagtangkang ibalik ang magagaan na pag-uusap, katulad ng nasimulan nila kanina. Sa farm ko? Marami, Iya. Sagot ni Don Samuel na may halong kasiyahan sa kanyang tinig. Pinakamasaya ako doon ay kapag nakikita ko masaya ang aking mga magsasaka at ang mga tao sa paligid. Napakakasipag nila, Iya, wala akong masabi. Nakita kong umuunlad ang sakahan ko dahil sa kanila, dahil sa pag-aalaga at pagmamahal nila sa mga ari-arian ko. At kahit na ako hindi na nakakakita pa, natutuwa ako na ang kanilang pagsisikap ay nagbubunga ng maganda para na rin sa aming lahat. Nakangiti naman si Iya habang nakikinig. Sana nga po ay magpatuloy pang maganda ninyong mga gawain sa farm at sana rin po magkaroon po ako ng pagkakataong matutong mula sa inyo at makilala rin yung iba pa ninyong mga tauhan doon. Sa tingin ko po ay mababait sila dahil doon sa amin sa Nueva Ecija ay tunay na napakabait ng mga magsasaka at masasabi mong nakakasipag talaga kaya naman talagang humahanga ako sa kanila. Tama yan, Iya. Ang mga magsasaka ang ating pag-asa. Sagot na Don Samuel. Basta't magpatuloy ka lang sa iyong magandang hangarin at dedikasyon, lalo pat bata ka pa. Marami ka pang mararating at makakamit sa buhay, Iha. Payo ni Don Samuel na ikinatuwa naman ni Iya. Hindi nga niya akalain sa kanilang pag-uusap na yon ay kusa nang magbabago ang una niyang impresyon sa matanda na akala niya ay masungit at nakakatakot. Pero mabait naman pala. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, napagpasyahan na nilang bumalik na sa loob ng mansyon dahil baka lalo lang kagalitan na ni Delara si Iya. Samantala, dumating na rin doon si Ginang Faustina. Hindi naman sila masyadong close ni Don Samuel, ngunit kailangan pa rin niya makasama para sa kanilang nag-iisang hangarin at iyon ay ang makuha ang mana. Umalis din muna sandali si Delara noong mga oras na yon upang sunduin sa airport ang kanyang ex na si Jake. Ilang oras pa'y dumating na rin ang dalawa sa mansyon. Malaki nang ipinagbago ngayon ni Jake na amboy ang dating na may suot-suot pang headphone na nakasabit sa kanyang leeg. Delara, Jake, I'm happy to see you both together again. Bunga-digi ng Faustina sabay pinaulan na ng matatamis na mga halik at mahigpit na yakap ang dalawa. Kasalukuyan din nagpapahinga na noon si Don Samuel, kaya naman hindi na ito nakababa pa pero maaga pa lamang ay nakapagpaalam na naman na sa kanya sina Delara na magkakaroon ng pool party at pumayag din naman ang Don. Jake, you look extra handsome now, huh? Thank you for taking care of Delara nung nasa Paris pa kayo. Nabanggit niya sa akin na lagi mo raw siyang binibisita sa kanyang apartment doon sa Paris at dinadalan pa ng pagkain. Thank you, Iho, ha? No worries, tita. Matipid na sagot naman ni Jake. O siya, halina kayo at nang makakain na kayo. I'm sure na kanina pa kayo nagugutom, kaya yan, nagpaluto ako ng mga paborito ninyo. Kain na kayo. Jake, please enjoy the food. Huwag niya mahihiya, ha? Mabilis namang sumunod ang dalawa. Samantala, nakatayo pa rin ang mga katulong sa paligid ng mga amoy kumakain. Sa isang iglap ay nagtama naman ang paningin ni na Jake at Iya. Nagkatitigan sila ng ilang segundo na tila napatulala pa sa kanyang binata. Ilang sandali pa ay naputol din niyon na mapansin niya ni Delara. Jake, you want this? Tanong ni Delara.
Ngunit nakatitig pa rin ang lalaki kay Ian na naiilang naman sa kinatatayuan nito. Sinundan naman na Delara ito ng tingin at nahagip na si Ian sinisilayan ng lalaki. "Jake, I'm talking to you!" Bulalas ang babae at saka pa lamang bumalik sa ulirat ang lalaki. Oh, sorry. Ano ulit yon? Nasan ba kasing atensyon mo? Kanina pa kita kinakausap Galit na sabi na ni Delara. This is one of the reasons kung bakit sila nag-break. Maliban sa masyado pa silang mga bata noon, ay masyado ring magaling magmanipula si Delara na dumadating sa point na pinapalayo na rin ni si Jake sa mga kaibigan nitong babae. But still, maganda pa rin ang trato niya kay Delara kahit wala na sila. Dahil mula nung mag-mature sila ay naging bilang kapatid na lang talaga ang turing ni Jake kay Delara. Hindi na naman nakaimik si Jake at pinagpatuloy na lang ang pagkain. Pero si Delara ay tila hindi na mapakali sa kinauupuan dahil sa nangyaring titigang iyon ni Iya at Jake. Ayaw niyang maiba pa rin babae itong tinitingnan kahit na wala naman na sila kaya gagawa siya ng paraan para mawala sa kanyang landas si Iya. "Hey you, pahingi nga ng tubig." Utos ni Delara na nakatingin naman ng matalim kay Iya. Bilis namang sumunod si Iya kay Delara. Nang papalapit na siya, ay sinadya siyang takirin ni Delara na naging dahilan ng pagkatapon ng tubig kay Ginang Faustina. "Naku, pasensya na po, madam," nanginginig na sabi ni Iya. Galit naman tumayo si Ginang Faustina. "Boba, napaka-ipokrita mo talaga. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka gagawa ng maganda sa pamamahay na to? Malas!" Bulala si Ginang Faustina. Sakto naman ang pagdating doon ni Don Samuel na nagpaakay pa kay Sarah at naabutan na narinig niya ang ganitong tagpo. "What's going on?" Nagtatakang tanong ni Don Samuel. "Faustina, what's happening here? Who are you shouting at?" Seryoso itong tanong sabay lumapit sa kanila sa may hapagkainan. "She poured water on me, Papa." "At alam kong sinasadya niya yon," galit na sagot ni Faustina. "Iya, sige na. Hayaan mo na sina Sarah dito. Sorry for her words. Sige na, doon ka na sa loob." Mahinahong sabit ni Don Samuel kay Iya. Lalong nandisik ang mga mata ni Faustina dahil parang mas sinakampihan pa niyang katulong kesa sa kanya at kay Delara na kung tutusin ay nag-iisa niya ng pamilya. Tumayo naman si Delara na pinipigil din ng inis sa nangyari. "Grandpa, mas kinakampihan mo pa ba yung katulong na yon kesa naman sa amin na pamilya mo?" Taas kilay pa na tanong ni Delara sa kanyang lolo. "Delara, you know my rules in this house. Ayoko nang maingay at ang pagsisigawan niyong nagpapagising sa akin. At saka bakit pa hindi na lang kayo magpasensya kung hindi naman sinasadya ni Iya? May bisita ka, si Jake, at pagkakaroon naman kayo ng kaunting hiya sa kanya. My mansion is open for all of you and your friends, pero ayoko na galawin yung mga tao ko. That is my rule, and I think you know that." Sabi pa ng Don kay Delara. Tila natameme naman ang dalawa sabay irap sa matanda na akala nila ay hindi iyan makikita ni Don Samuel. Nang mga sumunod na araw ay napapadalas pa nga ang pagpunta ni Jake sa mansyon ni Delara na dati naman ay hindi. Buong akala nga ni Delara na siyang pinupuntahan ni Jake, ngunit doon siya nagkakamali. May isang pagkakataon na naupo sa sofa sa sala si Jake. Inalok ito ni Ian ng maiinom. "Sir, gusto niyo po ba ng maiinom?" Kabadong tanong ni Iya sa lalaki. Napatingin naman sa kanya si Jake. Yes, gusto kita." Nabigla naman ng dalaga sa narinig at nalaki mga mata. Po? Utal nitong tanong. Oh, sorry, I mean yes. Gusto ko ng drinks." Wala naman ng binata sa kanyang inasta habang ang dalaga ay napataas naman ng kilay sa pagtataka. Do you have coffee? Black, please? Thank you, Iya." Tatalikod na sana si Iya nang magtaka siya nang banggitin ng lalaki ang pangalan niya. "Bakit niyo po alam ang pangalan ko?" Nagtatakang tanong ng dalaga. "Oh, last time, nung pinagalitan ka ni Tita Faustina, I heard your name." Napaisip bahagya ang dalaga at nang maalala ito mangutango na lamang siya at saka umalis na para kumuha ng kape. Nang makakuha ay dinala niya na ito kay Jake. Sir, ito na po ang black coffee ninyo." Inilapag na ni Iya ang kape sa may center table. Do you have sugar? Parang gusto ko na pala ng medyo sweet." Nakangiting sabi ni Jake.
Sumunod naman kaagad si Iya at ilang beses din niyang pinabalik-balik si Jake na nahalata naman ang dalaga. Sir, may ipag-uutos pa po ba kayo dahil naghihintay pa po sa akin ng iba ko pa pong gawain? Pigil na tanong ni Iya. Actually, gusto lang talaga kitang makilala. Tumayo si Jake sabay inilahad ang kanyang kamay sa harap ni Iya. I'm formally introducing myself. I'm Jake Evans. Can we be friends? Bumilis naman ang kabog ng dibdib ni Iya at kumunot ang noon nito sa pagtataka. Bakit siya? Bakit sa isang hamak na katulong niya gustong makipagkaibigan? Seryoso ba talaga siya o pinaglalaroan lamang ang damdamin ng dalaga? Ilan lang yun sa mga katanungang naglalaro ngayon sa isipan ni Iya. Seryoso po kayo, sir? Utal na tanong ni Iya sa desididong lalaki na nasa kanyang harapan ngayon. Yes, mukha ba ako nagbibiro? Gusto lang naman kitang maging kaibigan. Maaari ba? Nakatitig si Iya na nakalahad sa kamay ni Jake. Pwede naman po, pero si Ma'am Delara... si Delara, don't mind her. Hindi yun naman na kami. Pero gusto ko pa rin po niya at halata naman po yun. Baka lalo po siyang magalit sa akin. Nag-aalala lang sagot ni Iya. Ay... Bumalik sa pagkakaupo si Jake at saka isinandal ng malaya ang kanyang likod doon. Kaya ayoko umaaligid sa akin si Delara eh. I'm slowly losing my freedom. Lahat ng gagawin ko, o kapag may gusto ako makilalang babae, pinipigilan niya. O kapag may popormahan akong iba, ay kusa na silang lumalayo sa akin dahil baka daw magalit si Delara. Once and for all, kababata ko lang siya. Oo, naging kami. Pero sobrang tagal na nun at matagal na kami hiwalay. Nagtataka naman ang dalaga kung bakit kailangan niya itong marinig mula sa bibig ng binata. Isang hamak lang naman siyang katulong. Hindi naman kaagad siya nakasagot dahil sa pagkakakilala niya sa mga mayayaman ay mapaglaro at mayayabang ang mga ito. Ayoko kung magkaproblema kami ni Ma'am Delara at sabi nga po ni Ginang Faustina ay dapat alam ko po kung saan ako maglulugar sa sarili ko. Isa pa hindi po ako nakikipagkaibigan, pasensya na po. Matapang na tumalikod si Iya at saka iniwanan na sa sala si Jake. Para kay Iya ay ayos lang naman kung makipagkaibigan. Ngunit sa mga katulad nilang kilala at mayayaman, napaka-imposible para kay Iya ang alok na pakikipagkaibigan na iyon ni Jake sa kanya. Ayaw naman niyang husgahan kaagad ang binata. Ngunit naisip niyang kung tatagampin niya ang pakikipagkaibigan na iyon ni Jake, ay baka lalo lang siyang pag-initan ni Ma'am Delara niya. At iyon ang ayaw niyang mangyari. Samantala, ito na nga ang araw na sinet ng pool party ni Delara para na rin sabay ng pag-welcome sa kanilang dalawa ni Jake. Nagset na ako ng pool party para mamayang gabi. Lahat ng mga social kong friends ay pupunta kaya I want this party to be perfect and fabulous. Wika ni Delara sa ina. Napabaling naman ang usapan nila kay Iya. By the way, Mom, yung bago? I don't like her. Matalim na sabi ni Delara sabay lagok ng wine. I don't like her too. Yang lolo mo lang mapilit. Pero kung ako masusunod, wala talaga siyang karapatang magtrabaho sa mansyon na to. Ang kapal ng mukha niya. Hay, pinairal na naman kasi ni Grandpa ang pagka-soft-hearted niya, kaya lagi nauuto. Masabi mo anak. Pero hindi ko hahayaan ng ganito na itrato niya na mas mabuti ang mga katulong kesa sa atin. Gagawa ko ng paraan para mapalayas na dito ang babaeng yan. Dahil baka mamaya yan pa yung maging hadlang sa mga plano natin. Taas kilay na sabi ni Ginang Faustina. I can do that, Mom. Let me handle her. Kayang-kaya ko siya. Wait for my action for the underserving one. Bukas ang mag-ina sa kanilang saloobin na ayaw talaga nila kay Iya. Lahat ay kaya nilang paikutin sa mga palad nila dahil sa yaman at pera. Lahat ng gusto nila ay nakukuha nila kaya kahit anong mangyari ay kampante sila na mapapalayas nila si Iya sa kanilang mansyon. Ilang oras na lamang at magsisimula na ang pool party na dadaluhan ng ilang mga kolehiyala, sosyalista at mayayamang mga kaibigan ni Delara. Kabilang dito si Jake at mga kaibigan nito. Maagang pumunta si Jake sa mansyon. Parang may hinahanap na nililingalinga ang mga mata. Jake, you're too early for the party. Are you excited to see me? Kaagad na pumulupot si Delara sa mga matipunong bisig ng binata.
Boring naman kasi sa bahay kaya I decided na lang na pumunta na lang dito ng mas maaga. Habang nagsasalita ay wala kay Delara ang kanyang atensyon. Nang mahagip ni Jake ang hinahanap ng kanyang mga mata, ay wala nang iba kundi si Iya, pinakawalan niya ang kanyang maluwag na ngiti sa dalaga at tumango. Hindi na lamang ito pinansin ni Iya dahil matalim na nakatingin sa kanila si Delara. Binaling na lang muli ng dalaga ang atensyon sa kanyang ginagawa. Dumiretso na rin si Jake sa pool kung saan gaganapin ang party. Nagsidatingan na rin ng ilang mga bisita ni Delara. At dahil pool party ay halos lahat ng mga nakabikini lamang ng mga babae at ng mga nakabrief or boxer shorts sa mga kalalakihan. Malalim na rin ang gabi na magsimula ang party. Sa dami ng bisita ay tila kay Jake lamang nakapulupot si Delara. Delara, kailan ba kasi kayo magbabalikan ni Jake? Baka mamaya ay tuluyan ng maagaw sa'yo yan. Biro pa ng isang sexy modelo na kaibigan din nila. Huwag nga kayong mainip. Let Jake tell it all. Ayoko siyang madaliin right Jake? At saka ini-enjoy muna namin yung buhay without commitments kasi alam naman namin na mamimiss namin to. And besides, kahit wala namang commitment ay girlfriend pa rin naman ang turing sa akin itong si Jake. Kaya I have nothing to worry about. Halata namang naiinis at walang gana si Jake sa usapan, lalo na sa ikinikilos ni Delara. Ni hindi nga niya magawa ang gusto niya dahil hinaharangan agad siya ng dalaga. Hindi na lamang siya umimik sa tanong na iyon, na para sa kanya ay wala namang sense. Samantala, isa si Iya sa nagsiserve ng alak sa mga nandoon. Nasimpata naman ito ni Delara at napansing doon din nakatingin si Jake. Ramdam na niyang nagugustuhan ito ng lalaki kaya lalo siyang nakaramdam ng galit sa babae. Bagya siyang tumayo sa kinatatayuan. At dahil saktong nasa gilid ng pool si Iya, ay pasimple itong tinulak ni Delara. Oops, sorry! Sambit nito habang nakangising pinagmasa ng dalaga. Nagulat naman ang iba sa ginawa ni Delara at sa halip na maawa tuluyan ang kasalukuyang nalulunod na dalaga ay tinawanan pa nila ito at pinuri pa ang masamang ginawa ni Delara. Mabilis namang umaksyon si Jake tsaka tumalon sa pool upang sagipin si Iya. Mas lalo namang nabigla ang lahat dahil sa ginawang iyon ng binata. Lalong nandisik ang mga mata ni Delara sa dalawa. Nilampasan lamang siya ni Jake habang karga ang kawawang si Iya. Kagad niya itong dinala sa loob at inilapag sa upuan. Mabuti na lamang at hindi nawala ng malay ang dalaga. Kumuha kaagad si Jake ng tuwalya para pantakip sa nilalamig na katawan ng dalaga. Hindi naman ito pinalampas si Delara at sinundan ng dalawa sa may bench. Jake, what are you doing? Hayaan mo na siya at mukha namang okay siya. Halika na. Leave her alone. Mataray na sabi ni Delara na parang may tama na rin ang alak. Naririnig mo bang sinasabi mo, Delara? Halos malulod na si Iya sa ginawa mo. Galit na sagot ni Jake. What are you talking about? It was an accident and I have nothing to do with it. Kasalanan ko bang tatanga-tanga siya? Sagot pa ni Delara. Halos sa kanila naman nakatuon ang atensyon ng lahat. Maging ang music ay huminto rin dahil sa eksenang nasasaksihan nila ngayon. This is enough, Delara. This is too much. Sumusobra na yung kasamaan mo. Lubayan mo na si Iya kung hindi ako makakalaban mo. Tila nahulasan si Delara sa sinabing iyon ni Jake. Hindi siya makapaniwalang masasabi ito sa kanya ng binata na kailanman ay hindi sumagi sa kanyang isipan. Nangingilid ang mga luha nito nakatitig kay Jake, habang si Iya ay hindi rin makapaniwala sa sinabing iyon ng binata. Ilang sandali pa ay nagtungo na roon sina Don Samuel at Faustina. Delara? Honey, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Faustina sa anak. She pushed Iya to the swimming pool, Don Samuel. She almost drowned because of Delara. Sumbong pa ni Jake. Sumimangot naman si Don Samuel sa sinabing iyon ng binata at mumaling ang tingin kay Delara. No, Grandpa. It was an accident, hindi ba guys? Aksidente yun. Nadula siya sa may gilid ng pool kaya siya nahulog. Sakto lang na nasa likod niya ako kaya akala ni Jake. Hindi pa tapos magsalita si Delara nang putulin na ito ni Don Samuel. Enough. Enough, Delara. Stop lying. And you. Tumingin si Don Samuel sa mga bisitang nandoon. You may leave now because the party is over. Galit na sambit ni Don Samuel at agad namang sumunod ang lahat.
Umapila naman kaagad si Delara. For real, Grandpa? Mas papaniwalaan mo sila kaysa sa sarili mong apo? Ang nag-iisa mong apo? Maluhaluhang tanong pa ni Delara. Pero syempre, pagdadrama lang yun para may maawa sa kanya. Jake will not lie. But it was an accident, mariing sabi ni Delara. I saw it, Delara. Huwag ka na magsinungaling pa. You pushed her, matapang na sabi ni Jake. Wala namang magawa sa isang tabi si Ginang Faustina dahil nagalit na nga si Don Samuel kaya kinocomfort na lang niya ang anak na si Delara habang nakatingin ng matalim kay Iya. Oh, I couldn't believe it. Nakangising sabi ni Delara na hindi naman makapaniwala sa nangyayari. Kumaripas na siya ng takbo at nagtungo sa kanyang kwarto nang umiiyak. Look what you've done, Papa. You hurt her. Mariing sabi ni Faustina kay Don Samuel tsaka sumunod na sa anak. Naglabas naman ng mabigat na hangin si Don Samuel tsaka umiling-iling. Kaagad nitong kinamusta si Iya. Iya, are you okay? I'm sorry sa nagawa ni Delara. Ako nang humihingi ng paumanhin. Kahit na apo ko siya, I don't tolerate that kind of bad actions. I'm sorry again, Iya. Nakayuko itong nakatingin sa dalaga. Bigla namang pumatak ang mga luha ni Iya. Hindi niya alam kung anong nagawa niya para pagtunguhan siya ng ganitong kabuti ng matanda. Na kung tutuusin ay dapat si Delara naman talaga. Kinakampihan niya at hindi siya. Don Samuel, maaari ko po ba kayong mayakap? Hindi na napigilan pa ni Iya na hilingin ito sa matanda. Hindi niya malaman kung bakit pero parang nasasabik siya sa yakap nito. Hindi naman sila magkaano-ano. Ngumiti naman si Don Samuel tsaka maluwag na pinuunlakan ang hiling ng dalaga. Marahan namang niyakap ni Iya si Don Samuel na punong-puno ng pagmamahal. Nabigla pa nga si Don Samuel sa naramdaman. May kung ano ang kanyang pusong kumurot na tila matagal na siyang may koneksyon sa dalaga. Sa wakas ay naramdaman na rin ni Iya ang yakap na iyon na para bang matagal niya nang hinahanap-hanap. Huli niyang naramdaman ito noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Ang proteksyon at seguridad na ibinibigay ng isang yakap lamang. Matapos noon ay nagpaalam na rin si Don Samuel at pinaubaya na si Iya kay Jake. Tumalikod si Don Samuel na may pagdududa sa kanyang puso mula sa mga yakap na iyon. Hinatid na rin siya ni Sarah sa kanyang kwarto. Samantala, naiwan na lamang doon si Iya at Jake. Are you okay now? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ng binata. Ayos lang ako. Nakangiting tugon naman ng dalaga sabay pinunasan ng kanyang mga luha. Jake, mahinang pagit ni Iya. Salamat ah. Dugtong nito. Ngumiti naman ang binata. You don't have to. Mali ang ginawa ni Delara sa'yo kaya dapat lang na malaman niyo ng lahat. It's too much. Hindi na makataong ginagawa niya. Paliwanag ni Jake. Salamat pa rin. Hindi kasi ako marunong lumangoy kaya kung hindi mo ako sinagip, malamang nalunod na ako. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Mula ng gabing yon ay unti-unti nang gumagaan ang pakiramdam ni Iya sa binata. Unti-unti nang nawawala ang pagdududa na baka katulad din siya ng ibang mga mayayaman na masasamang ugali. Doon niya napatunayang iba nga si Jake at sapat na yung pinamukha sa lahat ng binata ang ginawa niyang pagsagip sa dalaga. Simula noon ay halos araw-araw na si Jake sa mansyon. Minsan ay niyayaya rin niyang dalaga na lumabas ng rest day ni Iya. Lagi naman nakamasid si Delara sa dalawa na nanggigigil pa rin sa galit. Hindi na siya kinakausap ni Jake dahil sa masamang ginawa nito. At dahil doon, hindi na rin makakapigpigil pa si Delara. Nag-isip siya ng paraan para mapasama si Iya sa paningin ng lahat. Na isa lamang itong katulong at hindi niya mahahayaan na siya laging papaboran ng kanyang lolo Samuel. Hanggang sa isang araw napansin ni Delara na bukas ang pinto ng kwarto ni Iya at doon ay walang pag-aalinlangan niyang sinilip ito dahil saktong nakapinid din ang pintuan. Namilog ang kanyang mga mata nang makita niya nakatayo si Iya sa may harap ng kanyang salamin at ang umagaw sa kanyang atensyon ay ang suot nitong asul na kwentas na ang tanging meron lamang noon ay ang kanyang lolo Samuel. Nandisik ang kanyang mga mata dahil sigurado siyang ninakaw ito ni Iya. Kung kaya naman kaagad niyang tinawag ng kanyang ina na si Ginang Faustina at si Don Samuel upang sila ang bahalang humusga sa kanyang nakikita ngayon. Iya! Sigaw ni Ginang Faustina na ikinagulat naman ni Iya. Ma'am Faustina,
Ma'am Delara at Don Samuel, bakit po kayo nandito? May problema po ba? Sa puntong yon ay tuluyan na nga natigilan ng matanda. Marahang inalis ni Don Samuel ang kanyang salamin at marahang nilapitan si Iya. Nagtaka ang lahat dahil ang bulag na si Don Samuel ngayon ay nakakapaglakad na mag-isa at sigurado si Iya na doon ito nakatingin sa suot niyang kwentas. Grandpa, anong ginagawa ninyo? Nakakakita na kayo? Tanong ni Delara na punong-puno ng pagtataka. Nanatili namang bingis si Don Samuel ng mga oras na yon at wala na siyang pakialam sa paligid. Iya, saan mo nakuha ang kwentas na to? Tanong ni Don Samuel habang ang mga mata ay nakatingin pa rin sa suot na kwentas ng dalaga. Bigla namang sumagot si Delara. That's the reason, Grandpa, kung bakit ko kayo pinapunta rito. Ninakaw niya ang kwentas niyo. Buliw ni Delara. Umiling-iling naman si Iya. Hindi totoo yan. Taka ng kwentas na to. At patagal na to nasa akin. Bata pa lamang ako. Pagtatanggol naman ni Iya sa kanyang sarili. Muling sumigaw si Delara. Sinungaling! Shut up, Delara! Sigaw naman sa kanya ng Don kaya bigla siya natigilan. Iya, gusto kita makausap ng masinsinan. Sabi niya sabay talikod. Sarah, isama mo siya sa opisina ko ngayon din. At kayo, maaari na kayong umalis sa pamamahay ko. Dagdag pa ng Don sa mag-inang bruha. Sinamaan nila ng tingin si Iya na nagigigil pa sa galit. Nang makarating sila sa opisina ay nadatnan ni Iya si Don Samuel na nakaupo sa kanyang office chair. Nang mga oras din yon ay pinasundo ni Don Samuel ang ina nito na si Ginang Martha at 3 kapatid nito. Maupo ka, utos ni Don Samuel na naigang katahimikan sa buong lugar. Naghihintay lang sila doon ng ilang oras nang dumating na din doon si Ginang Martha. Ma? Ano pong ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong ni Iya sa kanyang ina. Maging si Ginang Martha ay nagtataka ngunit sa palagay niya ay alam niya na ang pakay ng matanda. Don Samuel, bakit niyo ako pinatawag dito? May gusto ho ba kayong pag-usapan? May kinalaban ho ba ito sa trabaho rito ni Iya? Tungkol ito sa kanya, Iya. Sagot ni Don Samuel sa kanyang kausap at doon ay nilabas na rin niya ang kanyang tinatagong asul na kwintas sa kanyang bulsa at inilahad ito sa harapan ng babae. I just want to know kung saan niyo nakuha ang kwintas na to? Ang totoo po niyan ay kay Iya po talaga ang kwintas na yan. Nakalagay po yan sa kanyang bulsa bago pa namin siya masaklolohan at nasunog na kumbento noon sa amin. Habang si Iya naman ay gulong-gulo, habang nakikinig sa pag-uusap ng kanyang amo at ng kanyang ina, at saka natigilan. Ano pong ibig sabihin niyo, ma? Nagulat din ito nang makita na 2 kwentas. Isa na nasa kanya at isa na kay Don Samuel. Ma, ano pong sinasabi ninyo? Anong kumbento? Nagtatakang tanong ni Iya sa kanyang ina. At doon ay tuluyan na nga siyang hinarap ng kanyang ina. Iya, patawarin mo ako. Patawarin mo kami ng tatay mo. Ngunit hindi ka namin tunay na anak. Noon, may malagim na aksidente na naganap. Sa kumbento pa kami nagtatrabaho noon ng tatay mo. Sakto at may pa-feeding program noon sa mga bata at ang leader ng organization na yon ay ang mga magulang mo. Hawak-hawakan nila noon, baby ka pa. Janitress din kami doon. At sabik ni magka-baby dahil hindi naman talaga kami biniyayaan pa ng anak. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng malakas na pagsabok sa may kusina na naging sanhi naman ng malakas sa sunog. Maraming namatay ng mga bata noon. May pagkakataon pa kami ng tatay mo na makaalis ngunit narinig ko ang iyong mga magulang na sumisigaw at humihingi ng tulong. At dahil doon, nakita namin sila na daganan ng malaking kahoy na napaka-imposible nang maisalba. Kahit nag-aagaw buhay pang iyong ina, nagawa pa rin niya akong kausapin at bilinin na isama raw kita sa pagtakas. Ingatan at mahalin na parang isa kong anak. Hanggang sa tuluyan na silang binawian ng buhay. At bago pa man tuluyang mag-iba ang kumbento dahil lumaki ng tuluyan ng sunog, kinuha ka namin ng tatay mo. At naiwan na doon ang mga magulang mo. Doon ay suot-suot mo ang kwintas na yan. Iya anak, mahal na mahal kita. Ibinigay ka sa amin ng Panginoon nung nawawala na kami ng pag-asa na magkaanak. Patawarin mo ako. Kami ng tatay mo kung inilihim namin to sa'yo. Umiiyak na kwento ni Ginang Martha.
Hindi naman makapaniwala si Iya. Ang buong akala niya ay tunay siyang anak ng mga ito. Ngunit hindi pala. At yung ama mo, Iya, siyang bunso kong anak na si Ramel. Na makarating sa akin ang malagim na trahedyang yon. Ikaw ang kaagad na pinahanap ko. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ka rin nila nakita pa. Ang tagal ng panahon kitang pinahanap. At ngayon nagpapasalamat ako dahil natagpuan na kita. Tayo lamang dalawang may ganitong klaseng kwintas. Ibinigay ko sa iyong ama, kaya hindi ako maaari magkamali. At saka una pa lang, magaan na ang loob ko sa iyo. Ang pagpapanggap ko na isang bulag ang magpapatunay doon dahil hindi mo sinira ang aking tiwala. Uwi ka naman ang Don. Naguguluhan man ay unti-unti na rin rumihistro sa isip ni Iya ang mga nangyayari. Muli siyang tumingin sa kanyang ina. Nauunawaan ko na po ang lahat, ma. Nauunawaan ko na po kayo. Kung totoo mang hindi kayo mga tunay na mga magulang ko, nagpapasalamat pa rin ako dahil kayo nakakuha sa akin. Hindi niyo pinaramdam sa akin na kulang ako dahil sa pagmamahal niyo lang sa akin ay sapat na sapat na. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. At doon ay niyakap na nga niya ng mahigpit si Ginang Martha at tuluyan na ring tumulo ang kanyang mga luha. Maraming salamat, anak. Mahal na mahal kita. Bumaling naman ang tingin niya kay Don Samuel na tunay niya palang lolo. Don? Lolo. Simula ngayon, lolo, nang itawag mo sa akin. Maaari ko bang mayakap ang aking apo? Iniangat ni Don Samuel ang kanyang dalawang braso at doon ay niyakap na rin siya ni Iya. Oh, Iya, aking apo. Lolo? Lolo? Umiiyak niyang sambit. At pumula nga ng araw na yon ay doon na tumira si Iya sa mansyon kasama ang iba pa niyang mga kapatid at si Ginang Martha. Hindi na ito pinahiwalay pa ni Don Samuel dahil alam niya naman ang pakiramdam na mawalay sa taong mahal sa buhay. Kaya naman binigyan na rin niya ng tirahan doon sina Ginang Martha. Sina Ginang Faustina naman at Delara ay hindi na pinahintulutan pa ni Don Samuel na tumuntong sa kanyang mansyon. Lalo pat may nakarating sa kanyang balita na si Delara ay anak daw sa unang lalaki ni Ginang Faustina at hindi sa kanyang panganay na anak, kaya naman nararapat lamang na hindi sila bigyan ng mana dahil hindi naman niya kadugo ang mga ito. Habang sina Jake at Iya ay unti-unti na ring nakikilala ang isa't isa at hindi nagtagal ay nakapagpalagayan na rin ang loob hanggang sa tuluyan ang sagutin na rin ni Iya ang binata. Ang buhay ay parang isang roller coaster. Magdadaan ka muna sa paikot-ikot na destinasyon ng buhay, ngunit bandang huli ay doon ka pa rin mananatili sa starting point kung saan ka talaga nagsimula at unang nakatuklas sa tunay mong pagkatao. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nito ay ang pagsuporta para makapag-produce